Magandang gabi mga kaistorya! At muli na namang nagbabalik ang inyong Miss Kim. And now it's time for Miss Kim Love Stories Secret Files. Ngayon ay ating mapapakinggan ang isang kwento ng pagnanasa, pagsubok at pagpapasya. Ito ay may pamagat na gusto akong ipagamit ni Mister. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang ideyang iyon sa isipan ni Marco, ang mister ko. Tahimik lang kami sa kama isang gabi. Nakayakap siya sa likod ko habang ramdam ko ang init ng hininga niya sa batok ko. Love, mahina niyang sambit, parang nagdadalawang isip. Paano kung may ibang lalaki na makaranas sa'yo? Napakunot ang noo ko. Akala ko biro. Ha? Anong ibig mong sabihin? Bumaling ako para makita ang mukha niya. Pero seryoso ang mga mata niya. May kakaibang ningning na parang pinaghalong selos at pananabik. Hindi ako agad nakasagot. Bago pa man ako makapagtanong ulit, idinikit niya ang labi niya sa akin. Mariin, halos nakakapaso. Para bang gusto niyang ipasa sa halik na iyon ang buong ideya niya. Sa mga sumunod na araw, hindi nawala sa isip ko ang sinabi niya. Naging mas mapusok si Marco sa kama. Madalas, tinatanong niya habang magkasabay kaming ninanamnam ang isa't isa. Nai-imagine mo ba kung may ibang lalaking humahawak sa'yo ngayon? At sa tuwing tinatanong niya iyon, parang may kakaibang init na gumagapang sa katawan ko. Kinakabahan ako, pero may parte pa rin sa akin na naku-curious ako. Hanggang isang gabi, habang nagliligpit ako ng hapagkainan, bigla siyang nagsalita. May kilala ako. Kaibigan ko, single, discreet. Kung papayag ka, pwede nating subukan. Para akong nanlamig, pero sabay rin akong nag-init. Hindi ko alam kung dahil sa kaba ko o sa kakaibang thrill na unti-unting sumasakop sa akin. At dumating na ang gabing iyon. Sa isang maliit na resort sa labas ng bayan, nandoon kami ni Marco at kasama namin si Arman. Isang matangkad, maskuladong lalaki na may matalim na mga mata. Nakaupo kami sa may veranda ng kwarto. Iniinom ang kaunting alak. Si Marco, tahimik lang pero bakas ang pananabik sa mukha niya. Relax lang, bulong ni Marco sa tenga ko habang marahang nilalamas ang hita ko sa ilalim ng mesa. Ako ang nagdala sa'yo rito. Ako rin ang magbabantay sa'yo. Nang magsimulang mag-init ang eksena, ramdam ko ang bigat ng mga tingin ni Marco habang si Arman ay dahan-dahan akong hinahaplos. Parang mababaliw ako sa halo ng takot, hiya
at matinding init. Ang bawat haplos ni Arman ay may kasamang kumpirmasyon na pinapanood kami ni Marco at tila mas lalo siyang naaapektuhan sa bawat ungol na lumalabas sa labi ko. At sa gabing iyon, para akong hinubaran, hindi lang ng damit, kundi ng huling pader na pilit kong pinanghahawakan sa sarili kong mundo. At sa gitna ng lahat, ramdam kong hawak pa rin ni Marco ang bawat galaw. Para bang kahit ipinaubaya niya ako sa iba, siya pa rin ang tunay na may kontrol. Kinabukasan, habang magkayakap kami sa kama, mahigpit niya akong hinawakan. Salamat kasi pinayagan mo, at kahit nakita kong may ibang humawak sa'yo, alam kong sa akin ka pa rin uuwi. Pero sa puso ko may naiwan na tanong na hindi ko masagot. Ginawa ko ba iyon para sa kanya o dahil sa akin? Lumipas ang ilang linggo mula noong gabing iyon sa resort. Akala ko iyon na ang una at huli. Pero si Marco parang naging mas agresibo. Mas madalas niya akong hawakan kahit nasa kusina ako o biglang hahalikan ako ng mariin habang may niluluto ako. Isang gabi, habang nakaupo ako sa sala, lumapit siya at may iniabot na maliit na papel. Basahin mo. Nakasulat doon ang address ng isang private villa sa labas ng lungsod. Sa ilalim ng address, may nakasulat na 3 kami. Parang sumabog ang dibdib ko sa kaba. 3? Halos pabulong kong sigaw. Takot na baka marinig ng mga kapitbahay. 2 silang kaibigan ni Arman. Gusto ko makita kung hanggang saan ka. Ngumiti siya, pero may halong hamon sa mga mata niya. At gusto ko ring marinig kung paano mo sila pasayahin habang pinapanood kita. Hindi ako makapaniwala. Pero sa isang parte ng katawan ko, yung parte na tinukso at tinulak niya sa isang encounter, ang pumipintig sa ideyang iyon. At dumating ang gabi. Ang villa ay may malalaking salamin at sa gitna ng sala ay may malambot na carpet at sofa. Nandoon si Marco, umiinom ng alak, habang 3 lalaking pawang matitipuno at tahimik lang ang nakatingin sa akin. Simulan na natin, mahinang sabi ni Marco habang nakaupo siya sa gilid. Hawak ang baso ng alak, parang direktor sa sariling palabas. Isa-isa nila akong nilapitan. Unang haplos sa balikat, kasunod sa bewang, hanggang maramdaman ko na lang na may mainit na kamay na dumadaplis sa hita ko. Naramdaman kong namumula ang mukha ko, pero ang katawan ko unti-unting bumibigay sa init. Naririnig ko ang boses ni Marco sa gilid. Ganyan, ipakita mo sa akin
kung gaano ka kaganda kapag may ibang humahawak sa iyo. At nang mangyari ang lahat, ang kamay ng isa sa leeg ko, ang labi ng isa sa balikat ko, at ang isa dahan-dahang humahaplos sa aking hita. Parang nawala ako sa sarili. Pinapikit ako ng matinding sensasyon habang naririnig ko ang mabagal na paghinga ni Marco. Alam kong nasasaksihan niya ang bawat segundo. Sa gabing iyon, hindi ko alam kung anong mas malakas, ang init ng mga lalaking humahawak sa akin o ang apoy na nilalaro ni Marco sa pamamagitan ng pagbibigay at pagbawi ng kontrol sa akin. At nang matapos ang lahat, lumapit siya sa akin. Hinila ako papalapit at bumulong siya. Hindi pa tayo tapos. Gusto kong mas masubok ka pa. Pagkatapos ng gabing iyon sa villa, akala ko alam ko na kung paano maglaro si Marco. Nakontrolado niya na ang lahat, na kaya niyang panoorin ako habang ibang lalaki ang humahawak sa akin. At sa huli ay uuwi pa rin ako sa kanya. Pero mali pala ako. Isang hapon, habang nasa kusina ako, lumapit siya sa likod ko at bumulong. May tatawag sa'yo mamaya. Sagutin mo, at kung saan kanya iimbitahan, pumunta ka. Wala ka doon? Tanong ko. Ramdam ang kaba. Hindi, gusto kong makita kang kaya mo nang mag-isa. At gusto kong marinig sa'yo, ikaw mismo, kung ano ang ginawa mo. Para akong tinapunan ng malamig na tubig. Sa lahat ng naging encounter namin, laging nandun siya. Ngayon, gusto niyang wala siya? Gabi na nang tumawag si Arman. May lugar akong pupuntahan. Gusto kitang isama. Private lang. Hindi ko alam kung bakit, pero pumayag ako. Pagdating namin sa isang maliit na bahay na may dim light at malambot na musika, hindi lang si Arman ang nandoon. May isa pang lalaki na hindi ko kilala. Walang Marco, walang proteksyon ng kanyang presensya. Wala ang kontrol na nakasanayan ko. Nagsimula ang gabing iyon sa halik ni Arman. Pero naramdaman ko agad ang kakaiba. Mas agresibo siya ngayon. Wala na ang mabagal na pasok. Wala na ang tingin na parang may pinapaalam kay Marco. Para bang gusto niyang gawin itong sarili niyang laro. Habang nangyayari ang lahat, biglang tumunog ang phone ko. Si Marco. Hindi ko masagot. At nang matapos, napaupo ako sa gilid ng kama. Humihingal at nanginginig. Habang si Arman ay ngumiti lang at sinabing, hindi lahat ng ibinibigay bumabalik. Kinabukasan, pag-uwi ko, hindi nagsalita si Marco. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin.
hanggang sa marahan niyang sabihin. Hindi ko alam kung mas nasaktan ako dahil wala ako doon o dahil nakita ko sa mga mata mo ngayon na may iba ng bakas na hindi sa akin. Doon ko lang naramdaman ang bigat ng laro naming dalawa, na minsan kahit akala mong kontrolado mo ang apoy, pwede ka rin itong lamunin. Mula nang mangyari ang gabing iyon, nawala siya. Nag-iba si Marco. Hindi na siya yung mister na may matamis na ngiti sa tuwing ipapasa niya ako sa mga bisig ng iba. Ngayon, may lungkot na sa mata niya. Pero sa ilalim nito, ramdam kong kumukulo ang galit at selos. 3 araw siyang halos hindi umuwi. At nang dumating siya, pasado 11:00 ng gabi, amoy alak at sigarilyo. Diretso siya sa kwarto, walang salita. Hinila niya ako papasok at isinara ang pinto ng malakas. "Gusto mong malaman?" bulong niya, pero may bigat sa boses. Kung anong pakiramdam kapag ako ang may hawak ng lahat. Hindi na ako nakasagot. Inihiga niya ako sa kama. Mabilis at mariin. Parang gusto niyang hubarin lahat ng bakas na iniwan ng ibang lalaki sa balat ko. Ang halik niya, hindi gaya ng dati. Hindi lang mapusok, kundi mapang-angkin. Ang mga kamay niya, mahigpit at walang pasensya. Bawat haplos ay parang sinasabing, "Akin ka." Ngayon, sabi niya, habang hawak ang baba ko para tumingin ako sa kanya, "Gusto kong marinig ang pangalan ko, hindi yung kanila." Sa bawat ulit ng pangalan niya sa bibig ko, mas lalo niyang binibilisan at bumibigat ang bawat galaw, hanggang sa halos mawalan ako ng boses. At sa gitna ng init, napansin ko, nandoon ang 2 lalaking kilala ko mula sa villa. Nakatayo sa gilid ng kwarto, nanonood. "Ako ang may kontrol ngayon," sabi ni Marco habang nakatingin sa kanila. Walang gagalaw sa kanya maliban kung ako ang magsabi. Doon ko lang naintindihan, hindi niya tinanggal ang laro namin. Pinalalim niya. Ginamit niya ang selos para gawing mas matindi ang pang-aangkin. Pero sa paraan niya, siya lang ang may huling salita. Sa gabing iyon, para akong nilamon ng init, takot at pagnanasa ng sabay. At nang matapos, nakahiga ako sa tabi niya. Halos walang lakas. Habang narinig ko siyang bumulong. Hindi ko kayang ipasa ka ulit, pero gusto kong makita nilang wala silang kapangyarihan sa'yo dahil sa akin ka. Simula ng gabing iyon na muling ipinakita ni Marco ang pag-angkin sa harap ng iba. Akala ko tapos na ang laro namin. Pero mali ako. Dahil may isa pang taong hindi pa handang matapos. Isang hapon, habang nasa palengke ako, biglang may huminto sa tapat ko.
Isang itim na SUV. Bumukas ang bintana at doon ko nakita si Arman. Sumama ka sa akin, malamig niyang sabi. Umiling ako, ramdam ang kaba. Hindi pwede. Pero bago pa ako makalayo, bumaba siya. Hinawakan ang braso ko at marahang hinila. Kung kaya kanyang ibigay, kaya ko ring kunin ka. At hindi ko na siya papayagang makuha ka pa pabalik. Bago pa ako makapagsalita, nakaupo na ako sa loob ng sasakyan niya. Tahimik lang siya habang nagmamaneho papunta sa isang lugar na hindi ko kilala. Isang lumang rest house sa tabing dagat, malayo sa kabihasnan. Dito, wala si Marco, sabi niya habang nakatitig sa akin. Walang mag-uutos, walang magbabantay. Ako lang at ikaw. Lumapit siya. Mainit ang hininga sa balat ko. At ramdam ko ang bigat ng kanyang kamay sa balakang ko. Noong huling beses, alam kong may iniwan ako sa'yo. At gusto kong ituloy iyon ngayon. Pero bago niya maituloy ang halik, biglang bumukas ang pinto ng rest house. Si Marco, basang-basa ng pawis. Halatang galing sa mabilis na pagmamaneho. Bitawan mo siya. Malamig at mababa ang boses niya. Sa rest house na iyon sa tabing dagat, nakatayo ako sa gitna ng dalawang lalaking parehong handang magpakamatay para sa akin o para sa idea ng pag-aari sa akin. Si Marco, hawak ang kamay ko ng mahigpit, parang takot akong mawala sa kanya. Si Arman, nakangiti pero matalim ang mga mata, parang leon na handang sumunggab. Kung gusto mong malaman kung sino ang talagang may kapangyarihan sa kanya, malamig na sabi ni Arman, hindi tayo lalabas ng kwartong to hanggang makita natin. Bago pa ako makapigil, hinila nila ako sa loob. Isinira ni Marco ang pinto, inilak at lumapit kay Arman. Kung gusto mo talaga makita, panoorin mo ko habang pinapaalala ko sa kanya na sa akin siya. Ngumisi si Arman. Bakit? Hindi ba't ikaw mismo ang nagtulak sa kanya sa akin? Ngayon ayaw mo na? Lumapit si Marco. Hawak ang braso ko, pero hindi binibitawan ni Arman. Subukan mo, hamon ni Arman. Tingnan natin kung kanino siya sasama kung wala ng laro. Tumingin sila pareho sa akin. Isang titig na parang hinihila ako sa magkaibang mundo. Sa sandaling iyon, alam kong kahit sino ang piliin ko, may mawawala at masusunog. Hinalikan ako ni Marco, mariin at mapang-angkin. Habang hawak ng isang kamay niya ang batok ko, ramdam ko ang bigat ng tingin ni Arman sa bawat galaw namin. At sa bawat segundo, mas lalo akong hinihila ng init. Pero biglang lumapit si Arman mula sa likod ko. Hinaplos ang bewang ko at bulong niya sa tenga ko. Tignan natin kung kaya mong hindi mag-react mamaya. Ang gabi ay nauwi sa halong halik, haplos at mga bulong na puno ng puot at pagnanasa. At nang matapos, nakahiga ako sa gitna nila.
pawis at hingal, habang pareho nilang hinahawakan ang kamay ko. Parang sinasabing, hindi nila ako bibitawan kahit walang kasiguraduhan kung sino ang mananalo. Sa mga mata ko, alam kong wala nang ligtas na daan pabalik. Dahil sa gabing iyon, ako mismo ang pumayag na masunog sa apoy nilang dalawa. Mula ng gabing magkasama kami ni Marco at Arman sa iisang kama, naging mabigat ang hangin sa pagitan naming tatlo. Wala nang laro. Ngayon ay laban na kung sino ang may huling salita sa akin. Isang gabi natanggap ko ang isang mensahe mula kay Marco. Pumunta ka sa parehong villa. Huling gabi na ito, lahat ay matatapos. Pagdating ko, nandoon silang dalawa. Wala nang kasamang iba. Walang mga kaibigan ni Arman, walang audience. Kaming tatlo lang. Si Marco nakaupo sa sofa, hawak ang alak. Si Arman nakatayo sa likod ko, parang lobo na handang sumunggab. Ngayon, sabi ni Marco, mababa ang boses. Walang aalis hanggat hindi malinaw kung sino ang pipiliin mo. At para malaman mo, kailangan naming ipakita pareho. Lumapit si Marco, hinila ako, at hinalikan ng mariin. Halos marahas, puno ng selos at pananabik. Ramdam ko ang puwersa ng bawat galaw niya. At parang gusto niyang burahin lahat ng bakas ni Arman sa akin. Pero si Arman, hindi nagpatalo. Lumapit mula sa likod, hinaplos ang hita ko, at bumulong sa tenga ko. Wala sa halik ang sukatan, kundi kung sino ang kaya kang gawing sumuko. At doon nagsimula ang pinaka-wild na laban ng init na naranasan ko. Hindi na ito basta pagpapasakop sa laro, kundi labanan ng dalawang lalaki gamit ang katawan ko bilang larangan. Si Marco, mabilis at mariin. Bawat haplos ay parang sigaw ng pag-aangkin. Si Arman, mabagal pero malalim. Bawat galaw ay parang nag-iiwan ng tatak na hindi mabubura. Naririnig ko ang kanilang mga boses, mabibigat na paghinga, at ang pagbangkit ng pangalan ko na tila pareho nilang gustong ariin. Sa bawat segundo, mas lalo akong nalulunod sa init at kaguluhan. Hanggang hindi ko na alam kung sino ang mas gusto ko o kung posible bang mamili. At nang sumapit ang rurok ng gabi, pareho silang nakahawak sa akin. Pawis, hingal, at may titig na parang kahit tapos na ang lahat, hindi pa rin bibitaw. Pag alis ko ng villa, ramdam kong wala talagang nanalo. Dahil sa gabing iyon, pareho silang nag-iwan ng marka at pareho kong dala ang apoy na iniwan nila sa akin. Lumipas ang 3 araw mula sa huling gabi sa villa, pero hindi pa rin nawala sa balat ko ang bigat ng mga haplos nila. Parang bawat galaw ko, naiisip ko kung sino sa kanila ang magagalit, matutuwa o magsiselos. Hindi kami nag-usap ni Marco tungkol sa nangyari.
Tahimik lang siya. Pero sa tuwing magtatama ang mga mata namin, alam kong gusto pa rin niyang patunayan na siya ang may hawak sa akin. Si Arman naman, patuloy ang mga lihim na tawag at mensahe. Puno ng hamon, puno ng pangako na may mga susunod pa. Hanggang isang gabi, pareho silang dumating sa bahay. Walang away, walang sigawan, parang may tahimik na kasunduan na nabuo sa pagitan nila. Kung hindi ka makakapili, sabi ni Marco, marahil hindi mo kailangan. Gumisi si Arman. Basta't alam naming pareho na sa huli, uuwi ka sa amin. Kahit hindi mo sabihin kung kanino. At doon nagsimula ang kakaibang arrangement. May mga gabing kay Marco ako, mahigpit ang yakap at mapang-angkin. May mga gabing kay Arman ako, puno ng panganib at init na walang kasiguraduhan. At may mga gabing silang dalawa ang magkasama na parang walang kompetisyon. Pero alam kong sa ilalim nito, patuloy ang laban nila sa katahimikan. Hindi na mahalaga kung sino ang panalo. Dahil sa huli, ako ang nasa gitna ng apoy. At ako ang pumipiling manatili rito. Walang commitment na malinaw. Walang pagtatapos. Pero may init na walang kapantay. Isang laro na hindi na namin kayang ihinto. At habang nakahiga ako sa kama, sila sa magkabilang gilid ko, magkaibang kamay na nakahawak sa akin. Napangiti ako sa sarili ko. Hindi lahat ng kwento nagtatapos sa pagpili. Minsan, mas masarap manatili sa gitna.